Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel po. Kasi ito mga kaibigan, may ano talaga sa akin. Ayoko na sana itong kasi ilang bisis ko na itong na-content mga kaibigan na ba talaga ang pinaka magandang yung physical attributes ng isang broodcock mga kaibigan. Yun bang katangian ng isang broodcock na gusto natin po? Sa atin naman ng mga kaibigan ay number 1 naman dyan ay talagang yung medyo maliit ang ulo, medyo luwa yung mata. Yun lang siguro mga kaibigan, alam na naman natin lahat siguro ito. At saka yung tinatawag mga kaibigan na heavy bone po, medyo mabalikat. At saka mga kaibigan, yung medyo yung yung tae niya ay medyo mahaba po dito. Pero ngayon mga kaibigan, sa mga manok po, sa nakita ko mga kaibigan na wala na akong nakita mga kaibigan na medyo medyo mas maiksi ang dito mga kaibigan, talagang mahaba ho dito. At saka itong shank mga kaibigan, itong leg ay talaga medyo medyo mas medyo siya kaysa dito po, mas mahaba talaga itong shank or mga kaibigan, itong thigh po kaysa dito sa natin dito sa leg talaga mga kaibigan. Ayun lang naman talaga mga kaibigan. At saka kung pinag-usapan naman natin itong talaga paa, sa akin mga kaibigan, importante talaga ito na talagang pencil fit po, yung medyo maninipis talaga yung mga dito lang mga kaibigan, kasi yun ang pamalo nila kailangan talaga yung maliliit. Sa Bisaya pa yun mga kaibigan ay talagang talagang tawag doon, kagingkingon. Talagang maninipis mga kaibigan, kasi yun ang pamalo nila. Pag nakitaan mong ganun ka nipis yung mga kaibigan, yung paa ng isang manok po, talagang basahan mo mga kaibigan na talagang may mga palo yan. Yan ang ginagamit mga kaibigan Kaya sa akin, gusto ko po na pencil fit ang isang manok na talagang parang lapis lang talaga mga kaibigan. Katulad ng mga ginagamit sa makikita naman natin yan mga kaibigan sa mga sweaters po. At saka yung buntot mga kaibigan, napaka-importante po yun sa akin, kasi lalo na pag ang manok mo ay maganda, doon talaga mo sa buntot makikita po, lalo na medyo malalapad yung buntot, mahahaba, talagang ganun po na makitaan mo talaga na medyo magaling ang manok mga kaibigan. Kasi pag ang manok na medyo maganda ang kurma mga kaibigan, ay talagang magagaling talaga yun. Sa kalimitan mga kaibigan pag magagaling ang purma o magaganda ang purma ng isang manok, ikasunod na po ang galing doon mga kaibigan. Ito yan. Yan sa akin mga kaibigan, pag sweaters po, pagdating na medyo may edad, maganon po yung mga kaibigan, kasi medyo mahaba po yung buntot nila. Kaya sa akin, mas maganda yung 50 degrees kaysa 45, kasi ang 45 mga kaibigan, mas lalong gumagano na po. Medyo pabitay na yung buntot nila. Pero pag 50 degrees mga kaibigan, ganon, medyo parang pa-squirrel pupunta. Pero pagdating na medyo may edad na sila, maabot na ng 2 years old, 3, gumaganon mga kaibigan, mag 45 yun mga kaibigan. Depende na po, kasi sa atin naman ay may iba-iba tayong paniniwala po. Kung sa akin, mas maganda siguro yun lalo na pag sweaters mga kaibigan. Pero sa akin, pag kahit anong bloodline yan, pag sinasabing talaga ang pinakamagandang degree sa isang buntot, ay 45 talaga po. Pero pagdating kasi pag medyo magulang lang isang manok mga kaibigan, bumababa kasi ng kunti yun. Yung 45 bumababa, mas lalong maglaylay na yun mga kaibigan. Pero pag 50 degrees siya sa medyo stag pa, pagdating sa medyo may edad eksakto talaga mga kaibigan na 45 degrees po. At saka ito ang importante mga kaibigan, yung broodcock mo, kahit anong estilo niya sa away, di naman yung iuna yung dibdib mga kaibigan, iba naman yun. Yun talagang may mga palo po, yun lang hinahanap ko sa isang broodcock mga kaibigan. Yun talagang may mga palo, kahit anong posisyon talagang may mga palo po, kasi makuha yan sa mga kaibigan, offspring nila, na talagang lumalabas yung mga anak nila, na talagang may mga palo po. Pagdating ng mga 6 to 7 months, talagang mamangha kas palo mga kaibigan. At saka na rin yung estilo sa laban, yung kagalingan po, yung medyo magaling talaga. Makross mo yan sa roundhead, talagang pa rin, magaling na talagang may mga palo po. Kasi ilang beses ko na yan na mga kaibigan, na experience po na pag ang manok na broodcock na may mga palo, talagang may pasa niya dun sa kanyang offspring mga kaibigan. At saka yung galing naman, naman yun mga kaibigan, pag may cross mo sila sa roundhead or kilsuman o ibang manok na medyo magagaling din, lumalabas din ang kagalingan ng isang manok po. Pero yung palo mga kaibigan, lalo na sa last breath ng isang manok na may mga ayag bibi talaga,
Yun ang pinaka-importante mga kaibigan. Yan ang hinahanap po sa isang broodcock po. Kung broodcock ka tapos wala kang ayag, hindi kita gagamitin mga kaibigan kasi alam nyo na, last breed po, katulad laban na ng mga hotseas or sweaters, di pwedeng walang ganun mga kaibigan kasi yung mga ganun po, yun ang makaano ka po, makabigay ka ng mga 3 wins mga kaibigan, yung isang palo lang na makuha mo sa ayag mga kaibigan. Nako, napakalaking napakalaking puntos yun mga kaibigan na bilang isang magmamanok. Ang manok mo, lalo na pag ang manok mo, hindi na magtawag nila doon mga kaibigan ay billhole, hindi na magtuka mga kaibigan, kasi ang manok naman kadalasan po, kalimitan ay tumutuka, tapos saka palo. Pero yung iba mga kaibigan, nakikita ko yan sa mga sweaters nila, hindi na tumutuka mga kaibigan, ditso palo na po, talagang talagang pinakatay na yung palo mga kaibigan. Yan ang hinahanap po sa isang manok po, kahit anong posisyon, talagang may mga palo sa manok mga kaibigan, ganon, mayroon din mga ganon mga kaibigan, ilang bisis ko na nakita po, lalo na yun sa mga bakbakan dati kay Imoy Gurgunya, mag-slow motion kasi yun mga kaibigan, maganon mga kaibigan, no? Ang iba no, ganon, ganyan, parang swing, pero nakita ko talaga yan mga kaibigan na gumaganon ng palo po, frontal mga kaibigan, totoo yan, kita ko yan dati sa bakbakan kasi may mga slow motion din silang pinakita pero ngayon hindi na po kasi hindi na pwede sa YouTube, pero yung mga luma ko mga CD mga kaibigan, nandun po, ilang bisis po ako makabili ng ganyan po sa mga CD, yung bakbaka na dati, nako, napaka-enjoy panoorin mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to, sana mag-enjoy ang lahat. At yung kino-commercialize ko mga kaibigan, yung gamot, ito po, ay napakaganda po ito mga kaibigan, kung sino yung mag-order sa atin, just contact me at Macau Shot sa ating messenger mga kaibigan. Doon tayo medyo mag-usap mga kaibigan kasi napakagandang tapos medyo mahal to pero sulit naman po kasi talagang hindi ko po na-try ng kaibigan ko kasi siya ho ang pinatesting ko dito kasi siya ang maraming manok sa akin, wala akong manok dito mga kaibigan kasi pahulugan to. Kaya yun lang po, kung sino may interesado, just contact me. Talagang masahan nyo mga kaibigan. Ito naman mga kaibigan sa atin ay wala namang sa atin dito, pinipili tayo, kusang loob lang natin na maitesting natin, baka naman masurtihin tayo dyan mga kaibigan. Medyo mahal kasi 950 pero medyo mas marami-rami kasi 10 ml to, medyo marami-rami, matagal din ang gamit mo dyan mga kaibigan. Kaya sa akin naman, wala tayong pilitan dito, kung sino lang yung may interesado. Sa akin naman mga kaibigan ay tayo na may honest po, hindi tayo dyan mga kaibigan kasi tayo ay hinti lang din. Saka napakagandang gamot po ito mga kaibigan, maasahan nyo po ito. Contact me at may messenger, Facebook, Macau Shots. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat po.